Meron pong court sa Avenida na ang naglalaro mga lalaki na walang bola, pero may kumakanta. Patatagan, pagalingan, palakasan. Ang mga ito ang kailangan sa larong basketball ang paboritong sports ng mga kalalakihan. Dulot nito ay pawis at magandang pangangatawan. Sa isang court ang karaniwang lugar ng labanan. Ayon sa isang informante, may kakaibang court na dito sa Avenida matatagpuan. Men's Court ang pangalan. May Pilipino, and then Chinese, may babae, may bakla. Hindi ko masabi kasi halo-halo naman halos ang taong nasa loob. Covered court ito dahil nasa ikalawang palapag pa ang pintuan. Pumasok ang hidden camera ng investigador para magmanman. Tila isa nga itong palaruan. Abay pangliga ang mga postura. Patak ang mga pangangatawan. Pero bakit iba yata ang kanilang uniform? Hapit ang mga sando at maiikli ang shorts. Imbis na rubber shoes, boots ang kanilang sapatos. Ang iba nakahubad pa. Ibang laro pala ang dito'y matatagpuan. Walang referee dito pero may sumigaw ng foul. Giba, pang bakla. 350 entrance, walang beer. Hindi consumable yun. So, o-order ka doon. First order is 2 bottles, 200 pesos. Yun ang first order mo. Alas 10 ang simula ng laban. Unay nakadamit pa ang mga basketballista mananayaw pala. Sige sa pagkiling sa entablado habang ang mga manonood kanya-kanyang table sa mga lalaki. Pag nag-table ka ng isang macho dancer, ang bayad naman nun ay 320 per bottle. Kailangan makonsume nila yon within 5 to 10 minutes. Kailangan ubos nila yon. Then kapag hindi mo sila binigyan ng drinks, iiwanan ka nila. Matapos ang warm-up, simula na ng totoong laban. Halos wala ng saplot ang mga kalaban. Tapis na lang ang nakatakip sa kanilang kasilanan. Sandaling matitigil ang palabas ng tablado. Timeout para sa first quarter ng laban. At sa muling pagbukas ng ilaw, mas agresibo na ang mga manlalaro. Hubot-hubad na sa paglalaro. Sa halftime break, isang performer na bading ang nagpasikat sa pagpapatawa. At sa pagtatapos ng kanyang intermission number, abay, ibang mikropono na ang gamit niya. Sus Mariosep! Sa pagpapatuloy ng laro, isang lalaki ang nagpakitang gilas. Bukod sa pagsayaw ng nakahubad, kakaibang exhibition ang ginawa niyang panggulat. Tutuluan ng kandila, titirikan ng kandila na nakasindi, nakatirik doon sa... Isang lalaki pang gustong umabol. Unay nagtali siya ng kadena. Makapigil hininga ang mga susunod na kanganapan. Itinali niya ito sa isang kahan ng beer. Tumayo at saka inilagayway. Ay, ay, ay! Pero hindi pa pala ito ang pinakatampok na palabas ng gabi. Ayon sa informante, may mas matindi pang magaganap sa ilang sandali. 2 lalaki, 4 na lalaki, yun yung magsushow sa stage na walang damit. Ano kaya ang susunod na kaganapan? Susunod. Tigil! 2,008 po yan, 2,008 po, So, wala ako kay permit, sir. Bossing, wala ako kay permit, sir. Hindi po ako may-ari nito. Game na game man ang mga boys na ibuyangyang ang kanilang pagkalalaki sa kanilang mga fans. Oras na para wakasan ang kabastusan. Buksan na ang ilaw. Game over na.
Masiselang kaganapan sa isang kuta ng mga kalalakihan. Ito ang natuklasan ng inyong sumbungan ng bayan. May nagsasayaw ng walang saplot dito. At ang highlight, isang live na turuhan. Habang may tugtog, sinasabayan ng nagle-lips to lips sila kasi mostly sila tatlo ang gumagawa. Karaniwan na raw ang ganitong tagpo, lalo na kung maraming customer. Madalas nilang ginagawa yan. Kumbaga, sabihin natin yung pangkaraniwan at yun ay pinaka-highlights nila para sila ay akyatin ng tao. Ang bar na ito, pag-aari umano na nagpakilalang si Blake Nehares. Inilapit namin ang kaso sa General Assignment Section ng Manila Police District. Yun po ay against the public moral. At ito ay malaswa, may violations doon sa ating city ordinance ng Manila. Isang animo'y tinatawag na huddle o umpukan ng manlalaro sa basketball ang isinagawa para sa isang biglaang inspeksyon. Ang layunin, ishoot sa ring ng batas ang may mga sala sa negosyo ito. Alas 11 ng gabi na unang pumasok ang asset sa loob ng bar. Maging ang ilang crew ng investigador, nagsimula ng mag-roll ng kamera. Katulad ng mga nauna naming pagmamanman, may saplot pa ang mga mananayaw. Lumipas ang halos 3 oras, pero wala pa rin hubaran. Diyos ko po, mukhang nakakatunog ang mga kalaban. Alas 2 na ng madaling araw, wala senyalis ng turuhan. Pero nagbunga ang aming matyagang paghihintay. Isang lalaki ang naglabas ng kanyang kasalanan. Muling nagpasikat sa buong bayan. Pero bago pa man simulan ng drama ng pagtirik ng kandila, malalas 2 minutes sa basketball ang sumunod na eksena. Mabilis nang pumasok ang mga operatiba. Kasama na rin ang kinatawa ng Bureau of Permits ng Manila City Hall. Ito may-ari ha. Ito may-ari. Ito may-ari ha. Sinunggaban kagad ang mga basketballista. Mananayaw pala. Ang mga impersonator, pinagbihis na. Wala ka magsipagbra. Mala 3 points sa basketball ang eksena. May extra free throw pa. Huli kasi ang may-ari ng bar. 2,008 po yan, oh. 2,008 po, oh. So, wala ako kay permit, sir. Bossy, wala ako kay permit, sir. Hindi po ako may-ari nito. Opo lang. Okay rito, sir. Bali ako lang nagkakatiwala po. Katimala. Lalaki man ang babae, sa lungsod ng Maynila, bawal po yung magkuhubad at ipapakita mo yung private na pag-aari mo sa publiko. Ang isang club ho, publiko pa rin yan. Indecent to public morals. Kaya indecent show. Wala silang pinakita sa aming mayor's permit and license para sa business ng bar club. Pinaka-maximum penalty yan is closure of the establishment. Tila naging locker room ang presinto. Lahat ng nahuli dito dinala. Kanya-kanya sila ng defense. Sumasayaw lang po. Oo, yun lang po. Pwede mo babangon yung Hindi kasi sumasayaw lang naman eh. Hindi naman kami naghubad. Ako. May mga naghubad ba ron? May mga naghubad ba? Wala po. Maging ang may-ari na tinukoy ng aming asset, itinanggi na may nagaganap na hubaran at turuhan. Hindi ko alam kasi hindi naman ako pumapasok sa club eh. So meron po kayong bar pero hindi nyo alam kung ano yung pinapagawa. Hindi nga akin ng club. Kayo po ang caretaker. Caretaker lang ng building kasi nga operator niya sa pangaraw.
Kakasuhan sila ng paglabag sa Revised Penal Code Article 201 dahil sa malaswang palabas. Pag sila ay napatunayan nagkasala sa korte, magkaroon ng 6 years to 12 years imprisonment, no? At saka meron ding fine na from 6,000 to 12,000, no? Or both, no? Haharapin din nila ang iba't ibang kaso dahil sa kawalan nila ng permit sa negosyo. Kaya ang malaswang laro sa men's court, game over na! Hanggat may namali, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon, kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado, ang mga manluloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador.